Kumusta mga kasaliksik? Naglabas ng panibagong panawagan si Pangulong Donald Trump para sa walang kondisyong pagsuko ng Iran habang patuloy ang pagtaas ng tensyon kaugnay ng programang nuklear ng Tehran. Isang oras na pagpupulong ang isinagawa sa White House kasama ang kanyang National Security Team upang talakayin ang mga estratehiya para mapigilan ang posibleng pagbuo ng nuclear bomb ng Iran. Ayon sa ulat, isa sa mga pangunahing target ay ang Fordow Uranium Enrichment Facility, isang pasilidad na nakabaon ng malalim sa ilalim ng bundok sa Iran. Bagamat matagumpay na isinagawa ng Israel ang airstrike sa Natanz Enrichment Complex, kinikilala ng mga eksperto na ang naturang pasilidad ay ang mas madaling target. Ang Fordow, ang tunay na crown jewel ng programa ng Iran, isang pasilidad na hindi lamang mahirap tukuyin, kundi mahirap ding pasukin at sirain. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sapat ang kakayahan ng Israel upang ganap na pigilan ang nuclear ambisyon ng Iran. Ang Fordow ay may proteksyong tinatayang nasa 80 hanggang 70 metro ng solidong bato. Mayroon itong 5 pasukan sa bundok na tila isang vault na ginawa para sa panahon ng apocalypse. Ayon sa International Atomic Energy Agency, IAEA, nang unang matuklasan ang pasilidad noong taong 2009, agad na nagduda ang internasyonal na komunidad sa pahayag ng Iran na ito ay para lamang sa mapayapang layunin. Ang estrukturang lihim, heavily fortified at malalim na pagkakatago ng pasilidad ay hindi tumutugma sa isang programang ang enerhiya. Sa kasalukuyan, napag-alamang dito isinasagawa ang pinakahuling pagsisikap ng mga Iranian scientist upang tapusin ang isang aktwal na nuclear device. Habang minamadali ng mga siyentipiko ng Iran ang proseso, umaasa sila na maaabot nila ang 90% enrichment level gamit ang kasalukuyang stockpile ng uranium bago pa makalipad ang mga B-2 stealth bombers ng Amerika na may dalang GBU-57 mass ordnance penetrator. Nitong Hunyo 13, tinarget ng Israel ang Fordow sa isang airstrike na bahagi ng kanilang preemptive offensive. Ngunit batay sa post-strike satellite imagery na sinuri ng IAEA, walang nakitang pinsala sa pasilidad. Ibig sabihin, kahit ang pinakamakapangyarihang bomba ng Israel, ang American-made GBU-28 ay hindi umabot sa tunay na lalim ng target. Ang GBU-28 ay may kafayahang tumagos ng halos 30 metro ng solid rock o reinforced concrete, ngunit ang Fordow ay halos 3 beses pang mas malalim dito. Patuloy na nagpupursige ang Israel sa kabila ng kanilang limitadong arsenal. Ayon sa mga military analysts, maaaring mapabagal ng Israel ang nuclear development ng Iran ng ilang buwan o taon, pero imposibleng mapatigil ito ng tuluyan. Ang kawalan nila ng sandatang kayang sirain ang pinakailalim ng Fordow ay isang kritikal na limitasyon. At habang lumilipas ang bawat araw, patuloy ang Iran sa paggawa ng mga hakbang upang maisakatuparan ang layunin nitong magkaroon ng sariling nuclear bomb. Dagdag pa rito, 3 araw matapos ang airstrike, inanunsyo ng Iranian Parliament na naghahanda silang bumitaw mula sa Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, na nilagdaan noong 1968. Kapag tuluyang naipatupad ang withdrawal na ito, magiging legal para sa Iran na bumuo ng mga sandatang nuklear ayon sa sarili nilang batas. Ang mga hardliner sa loob ng pamahalaan ng Iran ay matagal nang nagbabanggit ng halimbawa ng Ukraine bilang dahilan kung bakit kailangan nilang magtaglay ng sariling nuclear arsenal. Anila, kung hindi isinuko ng Ukraine ang mga sandatang nuklear nito matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, hindi sana sila inatake ng Rusya noong taong 2022. Sa ganitong estado ng tensyon, kapwa Israel at Estados Unidos ay nasa bingit ng mas malawak na military action. Sa isang panig, ang Israel ay limitado sa kakayahang teknikal. Sa kabila ng kanilang determinasyon, wala silang sapat na teknolohiya upang sirain ang isang target na malalim, heavily reinforced, at patuloy na ginagamit para sa uranium enrichment. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos,
bagamat may kapasidad, ay patuloy na naglalakad sa isang masalimuot na diplomatic tightrope. Ang anumang kilos na labis na agresibo ay maaaring magbunsod ng all-out retaliation mula sa Iran at mga proxy nito sa rehiyon. Ngunit habang tumatagal, lumalakas ang paniniwala ng mga intelligence agency sa Amerika na ang Iran ay hindi na lamang nag-iipon ng uranium, kundi aktibong gumagawa ng explosive mechanism para sa nuclear bomb. Ang pagbabago ng pananaw ng Amerika ay napukaw ng bagong impormasyon mula sa kasalukuyang digmaan at marahil mula sa mga isinagawang Israeli raid o intelligence gathering operations. Sa pinakahuling pahayag ng IAEA noong Hunyo 17, idineklara ng Board of Governors na ang Iran ay opisyal nang lumabag sa mga obligasyong itinakda ng NPT. Ayon sa ahensya, tumanggi ang Iran na makipagtulungan sa mga inspectors at may malinaw ng ebidensya na ang mga aktibidad ng bansa ay hindi na tumutugma sa isang mapayapang layunin. Sa harap ng mga pangyayari ito, hindi lamang nakasalalay sa military hardware ang tagumpay ng operasyon, kundi sa mabilis at tamang diskarte sa bawat hakbang. Patuloy ang mundo sa pagbabantay habang ang tanong ay hindi na kung kailan kikilos ang Amerika, kundi kung may natitira pa bang oras bago tuluyang matapos ng Iran ang kanilang unang sandatan nuklear. Habang patuloy na nabibigo ang Israel sa pagsira sa pinakakritikal na nuclear facility ng Iran, unti-unting lumilitaw na tanging Estados Unidos na lamang ang may kakayahang tapusin ang banta. Sa kasalukuyang estado ng tensyon at militarisasyon sa rehiyon, ang pinakamakapangyarihang non-nuclear bomb sa mundo, ang Mass Ordnance Penetrator, MOP, ang tanging sandata na maaaring makaabot sa lalim ng Fordo at sirain ang core ng programang nuklear ng Iran. Ang MOP ay may bigat na tinatayang 30,000 libra o 13,600 na kilo. Isa itong specialized bunker-busting bomb na partikular na idinisenyo upang tumagos sa makakapal na konkretong istruktura at bato bago pa man sumabog. Gamit ang hardened steel casing na hindi basta-basta nababasag, ang MOP ay sinasabing kayang tumagos ng mahigit 60 metro ng solid rock bago sumabog, isang teknikal na kakayahang akmang-akma sa pagwasak sa Fordo. Hindi narito tungkol sa posibilidad. Nasa pintong ito na tayo nang kailangang gumawa ng desisyon, wika ni General Mark Whitman, isang senior analyst sa Pentagon. Hindi na pwedeng hayaan lang. We built this weapon for a moment like this. Ngunit higit pa sa bomba, ang deployment nito ay nangangailangan ng isang natatanging sasakyang panghimpapawid, ang B-2 Spirit Stealth Bomber. Ito lamang ang eroplanong may kapasidad na dalhin at ihulog ang GBU-57 MOP. Ang B-2 ay hindi lamang kilala sa kakayahan nitong magbitbit ng malalaking payload, kundi sa taglay nitong stealth technology na kayang makalusot sa air defenses ng mga bansang tulad ng Iran. Ayon sa mga ulat mula sa satellite surveillance noong Mayo, 6 na B-2 bombers ang natukoy na nakadeploy na sa Diego Garcia, isang remote at strategic airbase ng Estados Unidos na nasa layong 3,200 milya mula sa Iran. Ang posisyon ng mga eroplanong ito ay sapat upang makapagsagawa ng precision strike sa loob ng teritoryo ng Iran nang hindi nangangailangan ng mid-air refueling. Pinaghandaan na ito ng matagal, ayon kay Lieutenant Colonel James Everett. Diego Garcia was always intended to be the silent dagger. Sa kabilang banda, lumilitaw din na malaking bahagi ng air defense systems ng Iran ay nalansag na ng mga airstrike ng Israel. Batay sa mga opisyal na ulat, higit sa 70 missile batteries ang na-neutralize ng Israel, kabilang na ang mga nakaposisyon malapit sa Fordo. Sa pagsasagawa ng mga strike na ito, inilatag ng Israel ang daan para sa mas malawak na operasyon ng US. Gayunman, hindi maaaring isantabi ang tanong na,
Bakit hindi na lamang ibigay ng Amerika ang MOP sa Israel upang sila na ang bumalikat ng operasyon? Ang kasagutan ay parehong teknikal at estratehiko. Una, hindi kayang dalhin ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang napakalaking bomba. Pangalawa, nananatiling konserbatibo ang Estados Unidos pagdating sa paglipat ng teknolohiyang sensitibo, lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan. Hindi ito parang pagpapasa ng baton sa relay. Pahayag ni RET, General David Shepard. This is handing over a nuclear-scale deterrent. There's no room for error. Ang posisyon ng Estados Unidos ay malinaw. Ang MOP ay mananatiling nasa ilalim ng kontrol ng Washington at gagamitin lamang kapag naabot na ang tinatawag na point of no return. Ayon sa ilang sources sa Defense Department, ito na nga ang sandaling iyon. Ang deployment ng B-2 bombers kasabay ng sabayang paggalaw ng iba pang air assets tulad ng F-16, F-22 Raptors at F-35 Lightning II ay nagpapakita ng posisyon ng Amerika na handa na sa anumang senaryo. Sa kasalukuyan, ang Pentagon ay nagpuposisyon ng 12 dosenang KC-135 at KC-46 aerial refueling aircraft sa paligid ng Atlantic at Indian Ocean regions upang suportahan ang mga long-range missions. Bukod dito, ang dalawang carrier strike groups, USS Carl Vinson at USS Nimitz, ay nasa Arabian Sea na at may dalang tinatayang 120 fighter at support aircraft. Sa kabuuan, ang US Navy ay may 3 destroyers sa Eastern Mediterranean, armado ng Tomahawk missiles at capable ng advanced missile defense, kabilang ang Aegis Combat System. Dagdag pa rito, may mga nakaposisyon na ring Patriot at THAAD systems sa Kuwait at Qatar at may aktibong base operation sa United Arab Emirates. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik ngunit epektibong lumalapit sa rurok ng isang desisyon ang White House. Sa mga nakalipas na taon, ang MOP ay ginamit bilang silent deterrent, isang paalala sa mga kaaway na kaya itong gamitin anumang oras. Ngunit sa ngayon, mukhang handa ng gamitin hindi bilang banta kundi bilang aktwal na sandata. Kung may isang target na ginawa ang MOP para sirain, iyon ang Fordo, ani Major Evan Price sa isang off-record interview. And there's only one door that leads to it. That's the B-2. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may kakayahan ang Estados Unidos na sirain ang Fordo. Malinaw na mayroon sila. Ang tanong ay kung kailan ito mangyayari at kung anong uri ng mundo ang sasalubong sa lahat matapos ang pagsabog ng 30,000 libra ng precision-guided destruction sa kailaliman ng bundok ng Iran. Sa huling pagtataya, kung hindi kikilos ang Amerika sa tamang oras, maaaring magpatuloy ang Iran sa pag-enrich ng uranium hanggang maabot ang weapons-grade level. At kung ito ay mangyari, ang buong balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan ay maaaring tuluyang magbago. Isang pagbabago na maaaring hindi na kayang ibalik. Habang nagpapatuloy ang pagpapakilos ng puwersa ng Estados Unidos sa paligid ng rehiyon ng gitnang silangan, ang mundo ay nakatingin sa isang senaryo na hindi na lamang teorya kundi maaaring mangyari sa loob ng ilang oras. Isang all-out na bigmaan laban sa Iran na may kakabit na epektong hindi lamang sa militar kundi sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ang galaw ng bawat barko, ang lipad ng bawat fighter jet at ang pahayag ng bawat opisyal ay ngayon ay may bigat ng desisyong maaaring magtakda ng bagong yugto sa kasaysayan ng rehiyon. Ang preparasyon ng US ay hindi basta-basta. Ayon sa opisyal mula sa Pentagon, nasa halos 40,000 tropa na ng Amerika ang nakadeploy sa iba't ibang base sa gitnang silangan, kabilang ang mga bansa tulad ng Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Bukod dito, napa-standby na rin ang 2 aircraft carrier strike groups na pinangungunahan ng USS Carl Vinson at USS Nimitz. Ang mga barkong ito ay may kapasidad na magdala ng 120 eroplanong pandigma at support aircraft.
Bukod pa sa mga cruiser at destroyer na may dalang Tomahawk missiles, hindi kami nagdadala ng ganitong strike capability kung wala kaming tinatrabaho. Pahayag ni Rear Admiral John Thompson, "Every asset here is for a potential multi-front conflict." Ang naturang multi-front senaryo ay nagsisimula na ring ipakita ang posibleng hugis. Ayon sa ulat mula sa State Department, 2 araw bago pa ang unang Israeli airstrike sa Fordo, iniutos na ang partial evacuation ng US Embassy sa Baghdad at ang voluntaryong pag-alis ng mga dependent mula sa iba't ibang US bases sa rehiyon. Bagamat walang inilabas na tiyak na dahilan, malinaw sa mga hakbang na ito na baid ng US ang bigat ng banta. Ang evacuation order ay bahagi ng force protection measures laban sa posibleng retaliatory strikes mula sa Iran o sa mga proxy nito sa Iraq at Syria. Sa mga nakalipas na taon, napatunayan ng Iran na bihasa ito sa paggamit ng indirect warfare, mga rocket at drone strikes sa pamamagitan ng mga grupong loyalista sa labas ng kanilang bansa. Sa unang yugto ng isang full-blown conflict, inaasahan na maaaring tamaan ng rocket fire ang mga base ng US sa Iraq tulad ng Ain al-Assad Air Base o ang mga pasilidad ng Amerika sa Syria gaya ng Al-Tanf at Green Village. Ang mga ito ay karaniwang target ng Iran-backed militias, lalo na kapag bukas ang senyales ng digmaan. Ito ang pinaghandaan namin sa mga nakaraang taon, ani Colonel Patrick Mills ng CENTCOM. Hindi lang Iran mismo ang kalaban dito. You're dealing with a whole web of proxies ready to light up the region. Ngunit higit pa sa digmaan sa lupa o himpapawid, mas mabigat ang bantang maaaring idulot ng Iran sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang Strait of Hormuz, isang makipot na lagusan kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang supply ng langis, ay laging tinuturing na choke point sa panahon ng krisis. Nitong nakaraang linggo lamang, 2 oil tanker ang nagbanggaan at nagliyab sa may baybayin ng Hormuz sa gitna ng mga ulat ng heightened electronic interference. Wala namang nasaktan, ngunit agad itong nagdulot ng takot sa oil market. Kapag pinili ng Iran na gumamit ng mas agresibong taktika, maaari nitong minen ang lagusan o targetin ang mga tanker gamit ang drone at missiles, tulad ng ginawa nila sa mga nakaraang round ng tensyon. Ayon sa mga tagamasid, ang ganitong hakbang ay maaaring magpabagal o tuluyang huminto ng ilang araw ang shipment ng langis, na magtutulak sa presyo ng krudo na lumagpas sa $100 kada bariles. Isang misel lang sa maling tanker at babaliktad ang presyo sa buong mundo. Babala ni Dr. Yusuf Al-Mahdi, isang energy analyst sa Doha. Hindi lang ito krisis militar. This is an economic time bomb. Bukod sa Strait of Hormuz, may isa pang target na labis na pinangangambahan, ang South Pars North Dome gas field. Ito ang pinakamalaking offshore gas field sa mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Kapag ito ay tinamaan, hindi lamang ito makaapekto sa supply, kundi maaari ring itulak ang Gulf states sa aktibong partisipasyon sa labanan. Kaya kahit ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia at UAE na nananawagan ng de-eskalasyon, ay sabay ding naghahanda sa posibilidad ng spillover. Sa abila ng tensyon, pinipilit pa rin ng ilang lider sa rehiyon na pigilan ang tuluyang pagsiklab ng digmaan. Nagbabala si King Abdullah II sa Jordan na kapag hindi napigil ang hidwaan, maaaring magliyab ang buong rehiyon. Ang kaniyang pahayag ay direktang iniulat sa mga pinuno ng Europa, kasabay ng panawagan sa pagpupulong ng emergency peace talks. Ngunit sa likod ng mga diplomatikong pagsisikap, nananatili ang malupit na katotohanan. Hindi sapat ang salita kapag may mga misil na nakatutok na sa mga target. Habang nagbabanta ang mga barko, eroplanong pandigma at misail, mas lumilinaw na ang kaganapang ito ay higit pa sa away ng dalawang bansa. Isa itong domino effect kung saan ang maliit na pagkakamali ay maaaring magpabagsak sa buong rehiyon. Kapag tinamaan ng Iran ang US forces, hindi malayong bumalik ang suntok.
hindi lamang sa mga pasilidad nuklear, kundi posibleng pati sa mismong pamunuan ng rehimen sa Teheran. At kung mangyari ito, maaaring tuluyang isara ng Iran ang Strait of Hormuz, isang hakbang na tiyak na magpapahinto sa daloy ng langis at magdudulot ng pandaigbigang kaguluhan. Kapag nangyari iyon, ani Admiral Thompson, you won't just feel it in the Middle East, you'll feel it in every gas station in the world. Sa ganitong kalagayan, naiipit ang Estados Unidos sa isang masalimuot na tanong. Dapat ba silang kumilos ngayon upang putulin ang nuclear ambition ng Iran bago pa ito ganap na maisakapuparan? O mas nararapat bang magtimpi at hayaang bumuo ng bomba ang isang bansang may kasaysayan ng pakikipagdigma at paggamit ng proxy warfare? Ang kapalit ng aksyon ay maaaring mas malawak na digmaan, ngunit ang kawalan ng aksyon ay isang nuclear-armed Iran na mas determinadong protektahan ang sarili sa hinaharap. At sa huli, tulad ng winika ng isang senior intelligence officer na tumangging magpakilala, this is not just about Iran. This is about shaping the future balance of power in the entire region. And that future may be decided in the next 72 hours.